Sa gitna ng patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, sinong mag-aakala na may mga Pilipino palang kasamang nakikipagbakbakan bilang miyembro ng Israel Defense Forces? Eksklusibong nakausap ng News 5 ang dalawa sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang naikwento sa inyo? Dito nga sa Israel ay dito nga sa Israel ay may nakausap tayo na isa na militar mismo doon sa border ng Gaza Strip. Habang may dalawang babae naman yung nakatutok doon sa missile interceptor system o yung humaharang sa mga airstrike. Sa paglalakad ng aming team sa isang Filipino community street sa Tel Aviv, nakasalubong ko ang lalaking ito na may nakasukbit na baril. Siya si Alex Matias, 26 na taong gulang, tubong Nueva Ecija. Miyembro siya ng Israel Defense Forces at nakadestino malapit sa Gaza Strip. Umuwi lang siya ng isang araw sa Tel Aviv upang bisitahin ang kanyang ina. Ngayong araw, pabalik na siya sa border. Binabantayan natin yung mga daan. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganon. Para sa yan. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment, mga tangke. Sa kanyang pagbabalik serbisyo, matinding kabog sa dibdib naman ang nararamdaman ng kanyang nanay na si Ellen. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon yung ginagawa. May sariling Filipino store si Ellen sa kanilang lugar sa Tel Aviv. Dito ko rin nakilala ang dalawang Pinay na miyembro rin ng IDF. Sa tala ng Filipino community rito sa Israel, mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila dito na ipinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Isa na rito si Penelope, isang navigator. Ibig sabihin, siya ang nagmamasid sa mga aircraft na nais magbagsak ng rocket sa Israel. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagta-target. There's nothing a man can do that a woman cannot do better. Si Karen naman nakatutok sa Iron Dome system ng Israel. Isa itong makabagong teknolohiya para maharang ang mga rocket na papasok sa kanilang airspace. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Purong dugong Pinoy man ang tatlo, may paglilinaw ang embahada ng Pilipinas sa estado ng kanilang citizenship. Yung mga yan, siyempre, by virtue of joining armed forces of a foreign country, they effectively lost their Philippine citizenship. So, but of course, pinagdadasal natin sila at tinaasahan natin na sila ay magiging safe. Sa datos ng Embahada ng Pilipinas, nasa caregiving industry ang halos lahat ng mga OFW dito sa Israel. May iilan din na nabigyan ng permit upang makapagtrabaho sa mga hotel. Jester, kagabi nga pasado alas 10 Israel time ay nagkaroon ng siren alarm dito sa syudad ng Tel Aviv. So tumagal lamang ito ng 30 seconds. Kaya naman yung Embahada ng Pilipinas ay pinayuhan tayo na mag-ingat pa rin sa paglabas-labas nga dito sa buong syudad, lalo na sa pagitan ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Pero whole day daw ay kailangan naka-alerto tayo at alam natin kung saan yung mga bomb shelter para maging ligtas dito. At sila din ay nagpayo na sa ating mga kababayan dito na kahit nga nagkaroon ng ceasefire at kababalik lamang nung giyera ay patuloy pa rin o magdoble ingat pa rin dito sa Israel. Jester. Dobleng pag-iingat at maraming salamat sa updates. Rainiel Pawid nag-uulat mula sa Israel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.